Humingi ng tawad si Public Works Secretary Vince Dizon kaugnay sa kulang na datos na isinumite ng kagawaran sa Senado. Yan umanong mitya kaya natapyasan ng mahigit 40 bilyong piso ang 2026 budget para sa DPWH na hiniling nitong maibalik. Naantala niyan ang budget hearing ng BICAM kaya may ilang pabor sa reenacted budget. Nakatutok si Ian Cruz. Umabot sa deadlock ang Bicameral Conference Committee sa budget ng Department of Public Works and Highways kaya na-postpone ang pulong kahapon. Hinihingi kasi ng DPWH na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng mga senador sa kanilang budget dahil magkukulang raw ang pondo para sa tinatayang 10,000 proyekto. Mali daw kasi ang computation ng Senado sa halaga ng mga materyales na gagamitin sa mga proyekto. Pero sabi ng Senado, ang DPWH dapat ang umaming nagkamali dahil sa kanila galing ang mga isinumiteng datos. Kanina, sinulatan ni Secretary Vince Dizon ng Senado para humingi ng paumanhin. Sabi ni Dizon, kulang ang inisyal na datos na isinumite nila sa Senado kaugnay ng updated construction materials price data. Inaamin niyang hindi sapat ang kanilang ibinigay sa inisyal na datos para makumpit ng tama ang bawat isa sa halos 10,000 apektadong proyekto. Magsusumite daw ang DPWH ng karagdagang datos para mas maging makatotohanan ang basihan ng kakailanganing pondo. Git niya, iisa lang ang layunin nila. Kailangan mapababa natin, finally, after so many years, ang presyo ng materyales ng mga proyekto sa DPWH. At yon ay common purpose ng Pangulo at ng Kongreso. So yan ay committed tayo dyan, committed ang Pangulo. Paulit-ulit nating sasabihin, ngayon na naibaba na natin, never nang tataas yan. Pero ngayon, sa kasalukuyan, nandun na ang mga staff natin sa Senate para i-apply na yung mas accurate na adjustment. Sabi ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, kanilang binavalidate ang isinumiting bagong datos bago i-apply sa mga proyekto sa budget. Mahalaga raw sa Senado, walang overpriced items. Yung sinabit nila sa amin, walang hauling at walang logistics. In short. So ngayon pinasok na nila hauling, pinasok na nila logistics. So itong presyo na, itong adjustment factor sa presyo nila, masasabi ko almost or near realistic. But I need to apply that to the project. Ani Gatchalian, habang inaaral ang isinumite ng DPWH, hindi mo natatalakayin ang budget nito sa BICAM. Naniniwala ang senador na may sapat pang panahon para maipasa ang 2026 national budget. May time pa naman. So we just have to dapat bilisan lang. Like I said yesterday, may buffer naman. So kaya pa naman. Para kay Senador Panfilo Lacson, mas mainam na ang reenacted budget ngayong Enero kahit pa hanggang unang quarter ng 2026 kaysa magpasa ng hindi nasuri o may bahid korupsyon na budget. May pinuna pa si Lacson na nasa 8 bilyong pisong farm-to-market road projects na hindi properly identified, walang grade coordinates o description. Sa kanilang majority caucus kahapon, nagkaisa ang mga senador na huwag itong payagan. Habang ino-process namin, mayroong kaming na-identify na kulang na actually 8 billion. 8? So hindi lang 5? Yeah, 8. But so ang magiging posisyon natin dito, we will move for the reconsideration of the approval of the 33 billion. Ask for a itemized geotag coordinates of the farm-to-market roads under that amount, specific projects, before we agree to approve it. Komporme rin si Majority Leader Senador Mig Zubiri sakaling ma-reenact ang budget kung hindi ito mapapaabot sa 3 oras. Kapag kinapos sa oras, kasi kung hindi kaya ipaliwanag at hindi makorek ng DA, yung kanilang pinalitan na at least 5 billion pesos worth of farm-to-market roads, baka gahulin sa oras. May alinlangan naman ang Malacanang kung mauuwi sa reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan, kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami pong madidelay na proyekto kapag nagkataon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.